Magandang araw sa araw na ito bago tayo magpatuloy ay pagnilay-nilayan natin ang aklat o ang talata mula sa unang Timoteo, Kabanata 1, talata 3 hanggang 5. As I urge you upon my departure for Macedonia, remain on the Ephesus or at Ephesus, so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation, rather than furthering the administration of God, which is by faith. Verse 5. But the goal of our instruction is love from a pure heart and good conscience and sincere faith. May the Lord bless the reading of His Word. Dito natin makita yung liham ni Apostol Pablo sa kanyang protege, no, sa kanyang dinidisciple na si Timoteo. At ang sabi niya, manatili ka dyan sa bayan ng Epeso para mangaral ka doon sa mga ano natin, doon sa ating mga kasamahan, doon sa ating mga kasapi, sabi niya, para maiwasan yung mga strange, no? Pag sinabing strange, yung mga kakaibang mga katuruan. Parang sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming may mga katuruan na tila kakaiba. Parang may tingin natin parang namang kinukuha sa Bible, pero yung kanilang mga practice, yung kanilang interpretation, malayo-malayo sa katuruan sa katuruan ng salita ng Diyos. Okay? So yun nga din, no? Sabi nga diyan para maiwasan yung mga mga haka-haka, yung mga kung ano-ano mga kwento, no? Na naging ano lang siya, naging parang naging usapin lang siya pero wala naman siyang kinalaman sa kasusulong ng karian ng Panginoon. It has nothing to do with the advancement of the purposes of God. It has nothing to do with the things of God, which is, sabi nga dito, it is by faith. Ito ay, ibig sabihin nun ayon sa pananampalataya. When you say faith, when we talk about, pinag-usapan natin pananampalataya, ito ay hindi sa pangkaraniwan lang na nakikita, kung hindi sa pamamagitan ng paniniwala natin na totoo ang Diyos at ang kanyang salita ay nararapat lamang na ating sundin sapagkat tayo ay kanyang nilikha. Okay, dagdag pa ni Apostol Pablo sa talata 5, but the goal of our instruction, ang layunin ng ating mga pagtuturo ay ano po? Ay upang tayo ay magmahal mula sa isang pusong dalisay, no? We love from a pure heart and good conscience, ibig sabihin nun, malinis yung konsensya natin. Hindi tayo nanlalamang, hindi natin ginagamit ang salita ng Diyos para tayo ay makaisa, no? O tayo ay malinlang natin yung mga tao para sa ating kagustuhan, no? At ang sabi nga dito and a sincere faith, ibig sabihin nun, yung pananampalatayang totoo. Yung pananampalatayang kaakibat noon ay yung buhay na binago, no? Ika nga sa English, walking the talk, walk the talk. Ibig sabihin nun, kung anong sinasabi, isinusunod, isinasabuhay. Kaya ito po yung palaala ni Apostol Pablo sapagkat sa panahon natin ngayon, kapansin-pansin, di ba, maraming mga mangangaral, maraming mga kung ano-ano mga pinagsasabi nila, pero kung aralin mo na maigi, yung kanilang mga buhay, kung titingnan mo, susuriin mo na maigi, yung kanilang mga buhay ay hindi akma doon sa kanilang mga sinasabi. No, hindi akma o hindi tugma doon sa kanilang pamumuhay. Kaya ito po'y paalaala po ni San Pablo, ni Apostol Pablo, na kailangan maging consistent ka, Timothy. Ikaw, aking tinalaga dyan sa bayan ng Epeso, at ikaw ay kailangan yung buhay mo ay maging maayos. No, habang ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon, kailangan wala silang masilip, no, na mga bagay na maaring ikukutya nila sa ngalan ng ating Panginoon. May this be a reminder also sa ating lahat. No, lalo tigit para sa atin na tayo ay nagpo-profess na tayo ay mga Kristiyano. Kinakailangan yung buhay natin ay
ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. 'Di ba? Maraming katulad ang Panginoon sa kanyang salita. At kung ano man yung kanyang tagubilin, ay ito ay ating sinusunod. At kung hindi man feeling natin, hindi natin kakayanin, humingi tayo ng tulong mula sa Panginoon because only by the power of the Holy Spirit can we follow Christ to the letter. Can we follow God? Although there are times that we might commit mistakes, or there are times that we might even sin, but God is able to help us. No? Handa siyang tulungan tayo, handa siyang ibigay sa atin ang lahat ng kinakailangan nating tulong, kinakailangan nating kalakasan upang sa gayon ay magampanan natin yung kanyang naisin para sa ating mga buhay. At halimbawa, no, habang tayo ay nagpapatuloy, even as we prepare, you prepare yourself sa DOS examinations, ganun din po, no? Gawin natin yung mabuti, gawin natin yung pinakatumpak, no? We give time to it. If you really want to become an LMT, you really have to spend time doing the necessary readings, doing the necessary practices, putting everything into heart upang sa gayon ay pagdating ng DOH, hindi na tayo o hindi na kayo mangangapa, no? Gayon po yung kahalagahan po, no? Tulad nga pong sinasabi madalas, practice makes perfect. Kaya po kung kayo po ay nagsasanay palagian, nag-aaral araw-araw, nakikinig ng mga lectures natin, and then you put things into heart, you read your manual religiously, Ibig sabihin nun, lagi mong inaaral, and then you try to ask questions, hanggang sa ma-familiarize mo na yung buong, yung buong manual na yan. Kaya pagdating ng DOH, hindi ka nakakabaka. Okay, so yan po yung ating palaala sa araw na ito. At tayo magtapos sa isang panalangin. Let's bow our heads and come before the presence of the Lord. Father, we praise you, Lord, and we bless your name, O God. We're so thankful, Father, for your reminder. You reminded us today that to always follow your path, Lord, to be able for us to walk closely with you, Panginoon. Hindi po sa pamamagitan po ng aming kalakasan, amang banal, kundi sa pamamagitan po na iyo pong banal na spirito na nagbibigay po ng tulong, ng gabay, at ng kinakailangan naming kalakasan, Panginoon. Thank you so much for everything as we commit to you ang aming pong pagpapatuloy, ang pag-aaral, Panginoon, sa microbiology and pathology, and that, Father, may everything that we'll be discussing here in this class, Father, na tunay nga pong tumimo sa puso ng bawat isa. Patuloy namin kayong pinapapurihan, pinapasalamatan at dinadakila. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, there you are. And tulad na nakagawian natin, out muna tayo saglit and then we'll be back in a minute or two to continue on with our class for today. Bye for now. Arigato.